Pinuntahan ng panel ang gobyerno na mag-iimbestiga sa 12 billion peso pyramiding scam na kinasasangkutan ng kumpanyang Aman Futures Group Philippines Incorporated. Mahigit 15,000 tao raw ang nagoyo. Ang ilan sa kanila halos nawala na raw sa katinuan. Gerard Garcia, ikwento mo. Isa lang si Felix Carabajal sa libu-libong investor na nagoyo ng Aman Futures Group Philippines sa Pagadian City. Sa halagang 15,000, isinadla niya ang kanyang lupa at ininvest sa kumpanyang pag-aari ng Malaysia na si Manuel Amalillo. Aminado si Felix na silaw siya sa pangakong hanggang 80% na kita sa loob lang ng 8 araw. Pero tinakbuhan sila ng may-ari ng kumpanya. Hindi na niya nabawi ang pera hanggang sa magkasakit at mamatay sa ospital ang kaisa-isa niyang anak. Dahil dito, nawala siya sa sarili. Gikan na to atong pagkasunog sa kumotor. Sabi niya, sinunog niya ang motor niya. Simula noon, hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Pakiramdam daw niya, pinasukan na siya ng masamang espiritu. Kumbata sa menteryo. Sabi ng NBI, nasa 15,000 ang nabiktima ng Aman Futures sa 13 probinsya sa Visayas at Mindanao. Nasa 12 bilyong piso ang natangay na pera ng investors. Pinuntahan ng News 5 ang opisina ng kumpanya sa Pasay pero sarado na ito. May atraso rin daw ito sa pay-ari ng gusaling nirerentahan. Basta ayusin lang nila, terminate nila na maayos yung contract, kung ano yung utang, bayaran, ganun lang yung sa amin nila. Wala na sa bansa ang may-ari ng Aman Future Group na si Amalillo ayon sa kanyang abogado. Pero naglabas ito ng statement sa YouTube. Humingi siya ng tawad sa investors at ibabalik daw niya ang pera nila sa tamang panahon. To the investor, I'm willing to pay back only the capital since Aman Investment had faced financial crisis due to unexplained shortage of funds by Fernando Nonoy Luna. Naiipit din ang isa sa mga account manager na si Maria Dona Coime na ipinasabina na ng NBI. Higit 500 milyong piso kasi ang nakapasok sa account niya. Pero kahit siya, nagoyo lang din daw. Mr. Manuel Amalillo, sir, if you can hear us, please have pity on us. Many people have died already. Many have become insane. Bubuo na ng joint panel ng DOJ, NBI at DOLE para tugisin ang mga nagtatagong opisyal ng kumpanya. Sabi naman ng Malacanang, hindi nagkulang ang gobyerno sa pagbibigay ng babala sa publiko. Ngayon po, merong inatasan po ang DILG, ang DOJ at saka ang DOF na imbestigahin po itong Aman Futures po. Dawit din sa investigasyon si Pagadian City Mayor Samico na siyang nagbigay ng business permit sa Aman Group. Depensa naman niya, hindi responsibilidad ng lokal na pamahalaan na bantayan ang aktibidad ng mga negosyo na kumukuha ng permit sa munisipyo. Kahit daw siya, nag-invest at nabiktima rin. Gerard Garcia, News 5.